Aktibong nagsusulong ng mga inisyatibo sa waste energy upang tugunan ang dalawang malaking problema sa Pilipinas. Sa Metro Manila at Solid Waste Management, ang layunin ay linisin ang mga estero at ilog, at gawing kuryente ang mga basurang nakukuha rito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Daan ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, at Department of Energy, DOE, ang isang Memorandum of Agreement, MOA, para sa Waste Energy, WTE, project. Layunin nitong tugunan ang lumalalang krisis sa basura at ang mabilis na pagkapuno ng mga landfill sa Metro Manila. Kapaki-pakinabang na energy, tulad ng kuryente, init, o fuel, ang mga solid waste sa pamamagitan ng mga industrial na teknolohiya. Ang inisyatibong ito ay nakatutok sa tatlong bagay: less waste, less flooding, and more energy. Inaasahang mababawasan ang basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig na nagdudulot ng baha. Ang MMDA at DOE ay magtutulungan upang i-coordinate ang paghahatid ng mga residual waste, mga basurang hindi na pwedeng i-recycle, mula sa mga lokal na pamahalaan patungo sa mga specialized WTE facilities. Ang kasunduan ay bunga ng mga strategic meetings noong 2025 matapos ang permanenteng pagsasara ng Navotas Sanitary Landfill at ang mabilis na pagkapuno ng mga site sa Rizal at San Mateo. Plano ng DOE na mag-award ng hindi bababa sa 170 megawatts na halaga ng mga bagong WTE project sa unang quarter ng 2026, na inaasahang magsisimulang mag-operate sa 2028. Ang proyektong ito ay bahagi rin ng mas malawak na Road to Zero Waste program ng MMDA at sumusuporta sa pambansang layunin na itaas ang paggamit ng renewable energy sa bansa. Matatandaan, isang joint venture sa pagitan ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, at ng konsorsyum ng UTAM Energy Limited, mula sa India, at mga lokal na kumpanyang ATD Waste Energy Corporation at Global Heavy Equipment and Construction Corporation. Ang proyektong 4 na bilyong pesos Waste Energy, WTE, plant sa New Clark City ay itinuturing na isang malaking hakbang, big leap, para sa sustainable development sa Pilipinas. Tatayo sa isang 4 na hektaryang site sa Capas, Tarlac, sa loob ng New Clark City, inaasahang makapagproseso ng 600 metric tons ng basura kada araw. Makakagawa ito ng hanggang 12 megawatts ng kuryente, na sapat para bigyan ng supply ang mahigit 10,000 kabahayan. Nabawasan nito ang pagdepende sa mga landfill sa pamamagitan ng pag-convert ng basura bilang kapaki-pakinabang na resource. Suportado nito ang layunin ng bansa na itaas ang bahagi ng renewable energy sa 35% sa taong 2030. Sa pamamagitan ng mas maayos na pagkolekta ng basura, mababawasan ang mga baradong kanal at estero na sanhi ng pagbaha. Inaasahang makalikha ito ng halos 300 trabaho sa panahon ng konstruksyon at 100 direktang empleyado kapag operational na. Matatandaan, nagboluntaryo si San Miguel Corporation, SMC, President at CEO Ramon Ang, noong Agosto 2025 na magtayo ng Waste Energy, WTE, facility sa Pilipinas, na target simulan ng mga inisyatiba sa 2026, nang walang gastos sa gobyerno. Ang proyektong ito ay naglalayong lutasin ang matinding baha sa Metro Manila sa pamamagitan ng paglilinis ng mga ilog at pag-convert ng basura sa energy. Solusyonan ang baha at problema sa basura, waste management, sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagtatayo ng WTE plant. Binigyang diin ni Ramon ang proyekto ay no cost to the government at no cost to the people.
kasama sa plano ang paglilinis at pagpapalalim ng mga pangunahing waterway upang mapabuti ang daloy ng tubig. Ang inisyatiba ay bahagi ng mas malawak na Better Rivers PH program ng SMC na nagpopondo sa paglilinis ng mga ilog sa Bulacan, Laguna, at Pampanga. Ang mga pahayag ay ginawa noong August 2025 na naglalagay ng inaasahang operasyon o konkretong aksyon sa 2026. Samantala, nakipagkasundo ang Bases Conversion and Development Authority, BCDA, ang kasunduan na nagkakahalaga ng $200 milyon, humigit kumulang 11.2 bilyon pesos kasama ang ACWA Power, isang malaking kumpanya ng energy mula sa Saudi Arabia, upang magtayo ng isang renewable energy project sa New Clark City. Ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng malinis, maaasahan, at murang kuryente gamit ang solar technology at posibleng battery energy storage. Layunin nitong suportahan ang mga locator at palakasin ang enerhiya sa lungsod. Ang BCDA ay nakipagtulungan sa ACWA Power, isang kumpanya mula sa Saudi Arabia, upang magdala ng affordable na energy. Gagamit ng advanced solar photovoltaic technology, at pinag-aaralan din ang paggamit ng battery energy storage system, magbigay ng murang kuryente, low-cost power, para sa mga kasalukuyan at susunod na locators sa New Clark City. Ang kasunduan ay nilagdaan ni BCDA President at CEO Joshua M. Bingkang at ACWA Power CEO Marco Arceli sa Invest Philippines Business Pavilion sa World Economic Forum. Bukod sa ACWA Power, nakipagtulungan din ang BCDA sa Cost Plus Incorporated para sa iba pang potensyal na proyekto tulad ng microgrid system at waste-to-energy facility.